Bawat tibok, bawat pintig ay may kwento. Dito sa LMTV-PH, kuwang-kuha namin ang tibok ng puso mo. Welcome to Stories of the Heart. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng ating letter sender na si Miggy. Basahin natin ang kanyang kwento. Dear Kuya LM, magandang araw sa iyo, Kuya. Matagal ko na itong gustong isulat pero ngayon lang yata ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Gusto ko lang ibahagi ang isang kwentong pag-ibig na nagsimula sa simpleng hi sa koridor ng high school hanggang sa umabot kami sa pag-akyat sa entablado ngayong college graduation. Kuya, high school noon nang makilala ko si Clara. Alam mo yung feeling na excited kang pumasok hindi dahil sa lesson, kundi dahil alam mong makikita mo siya sa flag ceremony. Magkaibigan kami, yung tipong sabay nagmemerienda ng quick-quick sa labas ng gate at nagtutulangan sa mga research projects. Noong graduation namin ng grade 12, akala ko doon na matatapos. Akala ko magiging bahagi na lang si Clara ng high school memories ko. Pero laking gulat ko nang malaman kong sa iisang university din pala kami pupunta. So sa college, Kuya, doon talaga nasubukan ang lahat. Ibang mundo na. Puyatan sa thesis, breakdown dahil sa mga terror na prof, at yung pressure na kailangan makatapos. Sa 4 o 5 taon na yun, si Clara ang naging pahinga ko. Siya yung taga-dahilangan ko mag-overnight sa library. Siya yung nakikinig sa mga rant ko kapag pakiramdam ko na hindi ko na kaya ang kurso ko. At siya rin yung constant sa gitna ng maraming nagpagbabago. Aminado ako, Kuya. Maraming beses kaming muntik sumuko. Mahirap pagsabayin ang academy or academics at emosyon. Pero bawat away namin ni Clara, nadadaan sa pag-uusap sa ilalim ng puno ng campus. Nitong nakaraang linggo, sabay kaming nagmarcha. Nakasuot ng toga, may mga ngiting abot hanggang tainga at bitbit ang mga diploma na pinaghirapan namin. Habang tinitingnan ko si Clara, naisip ko, mula high school hanggang dito, ikaw pa rin pala. Pero ito ang dilema ko, Kuya LM. Ngayong nasa adulting na kami, natatakot ako. Magkaiba na kami ngayon ng company na papasukan. Magkaiba ang career paths. At natatakot ako na baka ang mundo ng trabaho at ang tuloy ang makakapagpabago sa amin. Gayong nalampasan naman namin ang college. Kuya LM, anong advice mo para sa amin, Clara? Napapasok na sa tunay na mundo. Paano kaya namin mapapanatili ang spark kung magiging busy na kami sa kanya-kanyang trabaho? Paano ko kaya masisigurong hindi kami magkakalayo ngayong hindi na kami laging magkasama sa campus? Kuya, salamat sa pakikinig sa mahabang kwento ko, Kuya LM. Umaasa ako sa iyong payo. More power to your platform and God bless us all. Lubos na gumagalang, Miggy. Magkatabi sa lumang upuan, simula pa nung tayo'y musmos at walang alam. Sabay na pumasok, sabay ring umuwi. Sa bawat asaran, may kasamang ngiti. Ngunit bakit ngayon parang may nag-iba? Ang simpleng sulyap, may kaba na sa tuwa. Hawak ang balpen, papel ay blanco.
ko pa, tulad ng sasabihin di ko maisulat sa tuwina. Takot na baka ang sagot ko ay mali, at ang pagkakaibigan natin ay maputol ng madali. Ikaw ang aking kodigo sa gitna ng lito, ang sagot sa tanong na ayaw aminin ng puso ko. Kabisado ang bawat tawa, bawat galaw, bawat biro, pero sa tuwing titingin, dila ko'y napapako. Mas mabuti na sigurong manatiling lihim ito kaysa mawala ka. Aking kodigo. High school life, sabi nila'y mabilis lang. Isang taon na lang, bilisan na sa paaralan. Ang dami nang nagbago, ang dami nang nagiba, pero ang pagtingin ko heto't nakatago pa rin sa bulsa. Gusto kitang yayain, gusto kitang sabihan, ngunit mas mahalaga ang ating pinagsamahan. Paano kung umamin ako sa huling araw? Paano kung ang sagot mo ay hindi rin pala ikaw? Ayokong maging estranghero sa taong kilala ko ang lahat. Sapat na bang tayo na hanggang dito lang ang sapat? Ikaw ang aking kodigo sa gitna ng lito, ang sagot sa tanong na ayaw aminin ng puso ko. Kabisado ang bawat tawa, bawat galaw, bawat biro, pero sa tuwing titingin, dila ko'y napapako. Mas mabuti na sigurong manatiling lihim ito kaysa mawala ka. Aking kodigo. Ring ng bell, uwian na naman. Bukas uli, magtatabi sa upuan. Itatago ko muna ang kodigong ito hanggang sa maging handa na ang puso ko. Hello, and this is LM, and welcome back dito sa Stories of the Heart. So napakinggan natin yung kwento ng high school romantic life ni Miggy, at maraming salamat sa pagsusulat ng kwento at pag-share ng yung story sa amin, at napakasarap basahin yung kwento mo. Yung dalawa ni Clara, actually dito sa mundo na to ng puno ng ghosting at pananandaliang kilig, yung makahanap ka ng constant buddy or constant companion mula high school hanggang graduation ay parang daig mo naman na nanalo sa loto. At saka nakaka-proud, no, na nalampasan nyo yung ganitong puyatan at mga terror tropes na laging magkasama, no. Bibihira lang may ganito sa high school life mo, especially pag mga ganitong nag-aaral ka pa lang, meron ka ng mga ganitong klase ng kaibigan, especially with the opposite sex, no. So normal lang na matakot ka sa adulting. Yung college kasi iba kasi yung sa buhay ng college sa high school.
Kasi alam naman natin, yung high school life, yan ang pinaka the best. Yan ang pinaka the best stage ng buhay mo, buhay eskwela, buhay estudyante. Pero yung college kasi, mayroon yan sinusunod na schedule. At pero alam mo, sa totoong mundo kasi, ibang-iba rin yung sa totoong mundo pagkatapos ng graduation. Kasi meron na kayong kanya-kanyang priority. No? So, masasabi ko lang dito para sa iyo, Miggy, ang magandang gawin kung nag-aalala ka na baka hindi na kayo magkasama, hindi na kayo mawalan kayo ng communication sa isa't isa kasi parang magbabago yung priority nyo kasi magtatrabaho na kayo, di ba? So ganito na lang, ganito yung magiging payo ko sa iyo, Kuya Miggy, no? Una, intentionality. Mayroon tayong tinatawag na intentionality over proximity. Kung dati nakikita kayo dahil magkapareho kayo ng campus, ngayon kailangan nyo nang piliin na magkita. Hindi na ito coincidence kailangan by schedule na. Kasi totoong mundo na to, totoong buhay na to. Wala na kayo sa school. Pangalawa, kailangan make sure to be each other's space or safe space. Kung pagod kayo pareho sa trabaho, halimbawa, pag nyong hayaang gawing competition kung sino ang mas pagod. Imbis na magdagdag kayo ng stress, siguraduhin nyo na kayo ang pahinga ng isa't isa. Baka just like nung time na nasa school pa kayo, siguraduhin nyo na kung ano yung meron sa inyo nung panahon na nasa eskwelahan kayo, yun pa rin yung the same na pwede nyo na gagawin nyo. Kailangan make sure na kayo ay pahinga ng isa't isa. And pangatlo, lastly, make sure na pag meron kayong achievement or may mga achievement kayo sa trabaho, may mga successful kayong project or nagawa sa trabaho, make sure to celebrate it together. Kung dati celebration nyo yung makapasa sa exam, ngayon celebration na yung unang sahod, unang sahod o yung pag-survive sa isang mahirap na meeting or project. So, Miggy, huwag kang matakot, okay? Kung kinaya nyo ang 4 na taon ng thesis or project, kakayanin nyo rin yung corporate world. Ang importante, isang direction pa rin yung tingin ninyo. Ngayon, since sinabi mo rin sa akin na meron kang nararamdaman na or na-develop na yung feelings mo para kay Clara, ito yung masasuggest ko. So, para hindi mawala ang spark sa mata nyo ang dalawa ni Clara, kahit busy kayo sa trabaho, ito ang pwede nyong itry. Una, meron tayong tinatawag na payday dinner treat. Paano to? So, sabihin nito, magpalitan kayo ng libre tuwing sahod, i-treat nyo yung isa't isa sa isang restaurant na dati pangarap nila. Ngayon, nung student kayo, ngayon ma-afford nyo na siya kasi may mga sahod na kayo. Mag-date kayo sa 5-star restaurant o yung restaurant na may magandang tanawin or yung mga overlook. Gaya sa Antipolo, maraming overlook restaurant dito. Pwede nyong itry yun. Para magkaroon kayo ng sinasabi nating intimate date, no? Pangalawa, meron tayong tinatawag na commute date. Kung malapit lang yung office ninyo, sunduin mo siya. Kung may sasakyan ka, kung meron kang motor or kahit ano sasakyan, or kahit mag-commute kayo, no? Sabay din kayong umuwi. Yung simpleng kwentuhan sa bus o tren, malaking bagay din yan. Iwasan nyo muna yung pagse-cellphone, no? Iwasan nyo muna yan, yung pakipag-chat sa iba. Kailangan pag magkasama kayo, kailangan kayo lang dalawa yung nag-uusap. Kung saan man kayo magpunta o saan man yung sinasakyan nyo, kailangan kayo lang din dalawa yung nag-uusap. Tapos, pangatlo, may tinatawag tayong Distress Sunday. So, alam naman natin, pag Sunday, hindi dapat ginagawang araw ng trabaho yung Sunday. Mag-set kayo ng isang araw sa weekend na no work talk. No work talk. Wala nga kayong pinag-uusapang tungkol sa trabaho. Mag-picnic kayo, mag-museum kayo, manood kayo ng Netflix na magkasama, manood kayo ng sine kahit sa director's lounge, pwede. Mag-junti pa rin na isa't isa.
para lang magkapag-recharge kayong dalawa. Okay? Pangatlo, ano pang iba pang suggestion? Pwede kayo mag-office surprise. Padalan mo siya ng kape o paboritong merienda niya via delivery app. Uso na delivery app ngayon, no? Sa gitna ng busy na hapon. Ibig sabihin yan, sa small gesture na ibig sabihin, iniisip mo siya. Lagi mo siyang iniisip. Kahit ano pang ginagawa mo, kung ano mo yung ginagawa mo, kung saan ka man magpunta, lagi siya yung iniisip mo. Turn on yun para kay Clara. And also, lastly, dream board night. Yun yung tinatawag nating dream board night. Ibig sabihin, pag-usapan nyo yung 5-year plan ninyo. Ano ba yung plano nyo talaga within the next 5 years, no? Ipakita mo sa kanya na kasama mo siya sa future goals mo, sa mga pangarap mo, hindi lang sa past memories mo. So yun ang may sasuggest ko, hopefully ay makita ni Clara yung halaga mo. Hopefully magkaroon kayo ng magandang relationship in the future. Maabot nyo pa mapareho yung pangarap ninyong dalawa. And nandito lang si Kuya LM para lagi kayong bigyan ng payo, no? Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng ating episode for today. Kung gusto nyo rin mag-share ng iyong experience tungkol sa pag-ibig, kwento tungkol sa iyong pamilya, o kung gusto mo lang mag-inspire ng iba, feel free to email us at lmpbentertainmentph@gmail.com. At kung nagustuhan mo ang ganitong content, feel free to like and share. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, feel free to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong episodes. Don't forget to also follow me on all social media. Muli, maraming salamat. Ako po si LM at ito ang Stories of the Heart.